So kung maalala nyo nga nung nakaraan ay gumawa ako ng video at binenta ko na nga rin yung motor ko. Eto nga yung video na yun. Nilinis ko siya kasi mamaya ipopost na natin siya for sale. So yun, bibenta na natin yung motor. So naalala ko nga nung una ko itong nilalapag sa show, siguro naka-4 na edit ako ng setup nito. Sabi ko hanggang malupog na sa akin, hanggang manahin ng anak ko, at alam ko naman kasing tatagal pa kung ako yung mag-aalaga. So yon, kaya sinikir ko na siya dyan dahil hindi ko na rin naman siya gagamitin, at sa December 17 pa nga siya pipikapin nung nakakuha dahil pauwi pa lang rin siya galing US. So ngayong araw, samahan nyo na lang din kami ni Mrs. dahil meron kaming sisiliping motor. I believe nakita nyo na rin tong motor na to sa mga past videos ko. Minsan ko na tong nirestore pero for some reason hindi talaga siya masyadong nagagamit ng may-ari at madalas siyang nakasasakyan. So yon, sisilipin namin siya at magdadala na rin kami ng gasolina dahil most probably walang gasolina yon at natuyuan na sa sobrang tagal niya nakatenga. At eto nga't nakarating na tayo, bali, eto na nga yung motor na sinasabi ko. So, unwrapping tayo ng motor. Babayaran ko dapat ng 50 to pero parang lugi. Mga 30 lang siguro. No? Di kaya ako karmahin yan. Mga 30. Ano na natin, naka-bolts na. Bolts. Naka-carbon levers. At, ayan. Naka-Diablo Rosso na gulong. Stainless side stand at center stand. Maraming carbon parts, pero mga nanilaw na. Medyo mahaba-habang restoration ang gagawin natin dito. Mukhang nagtutuko na. Pabayaan kasi ito ng mga mahigit 1 taon hindi siya nagamit. So yun. Actually, tinagmamalaki ng may-ari dito yung CVT. Tingnan natin mamaya. So, eto na nga yung motor. Siguro ang unang gagawin muna natin dito dahil mukhang matagal na siya natambak ay tatanggalin ko muna yung langis at gasolina. Papalitan natin. Tapos, ito-try din namin kung mahahanginan pa namin tong gulong. Ayan. Para mapaandar namin siya at magamit. Kasi ang plano is iparehistro to dahil malamang matagal na rin tong hindi nagagamit. So, malamang hindi na siya nakarehistro. So yun muna unang gagawin namin. Try namin paandarin ngayon. Malamang lowbat din to. May dala kaming battery. Tsaka yung pan jump start para lang mapaandar namin siya. So hopefully umandar. At tatanggalin ko rin itong mga kung ano-ano na hindi ko talaga trip. So yun muna ang gagawin. Pero syempre, montage muna bago tayo magbaklas. So dito, tinatry ko nga siyang bombahan. Ng problema is yung pinaka-valve ng pito ay sira na. So meron akong pamalit, tinry ko rin siya palitan. Ng problema, naputol na yung mismong valve at naiwan sa loob yung kalahati. So sumisingaw siya. Yung sa likod naman, ang problema is sobrang lutong na ng goma na pito at nabali na siya ng tuluyan. So hindi ko magagawa yung mga gulong, babaklasin ko na lang siguro yan. Then dito naman ay tinatry ko na yung battery namin na dala. Kung mapapailaw natin siya, kahit ilaw lang, hindi ko muna papastartin. At dito nga ay napauna natin yung motor at kung makikita nyo nga sa mileage niya, ang tinakbo niya pa lang ay 7,222. So feeling ko, lugi talaga tayo sa 30 dito Ano sa palagay niyo? So
ayun, nabuksan na natin siya. So dito ay kinargahan na nga namin siya ng gasolina. Bali 100 pesos lang yung pinakarga ko. Dahil ang plano talaga is baka palitan ko rin siya ng fuel filter kaya hindi ko na dinamihan. Mamahalin. First day, inabot na ng dilim. Ay, bukas na lang. Paayos muna yung mga gulong para maparehistro.